Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Sa unang episode ng kanyang podcast na ilalabas itong Lunes, 2 leksyon ang binanggit ng Pangulo na natutunan daw ng kanyang administrasyon mula sa naging resulta ng eleksyon 2025. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. At dahil dyan, inanunsyo ng Malacanang ngayong araw na pinagsusubiti ng Pangulo ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete kasama mga pinuno ng ahensya at presidential advisor na may cabinet rank. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results. Not politics, not excuses. We hear them and we will act. Dahil sa mga problemang kinakaharap ng administrasyon ni PBBM, tinatanggap naman ni PBBM yan. Di ba sinabi ni PBBM, alam niya na ang mga tao, alam niya ang sentimento ng mga tao na maraming hinahanap sa gobyerno, maraming disgustado sa gobyerno. Alam niya yan. Kaya nga ang hakbang na ginagawa ni PBBM, magre-revamp siya ng gabinete niya. Kaya nga pinapag-resign niya, courtesy resignations, ang lahat ng mga officials ng gobyerno na lalo na yung mga miyembro ng gabinete. Para yung mga non-performing o hindi nagdi-deliver sa kanilang trabaho ay matanggal kasi siya ang naapektuhan siyempre. Kaya tama lang yon. Sa pinakahuling ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, tumaas sa 59% ang mga nasihan sa pagharap sa tungkulin ni Vice President Sara Duterte nitong Marso kumpara sa 52% noong Pebrero. 16% ang hindi aprobado. Tumaas naman sa 61% ang mga nagtitiwala sa bise mula 53%. 16% din ang walang tiwala. Sabi ng Pulse Asia, tanging si VP Sara Duterte ang nakakuha ng majority approval at trust rating sa 4 na pinakamataas na opisyal na bansa. Ang mga nasisihan sa pagganap sa tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba sa 25% mula sa dating 42%. 53% ang hindi nasiyahan. Bumaba rin sa 25% ang nagtitiwala sa Pangulo mula sa 42% noong Pebrero. 54% naman ang hindi nagtitiwala. Bumaba rin ang performance rating ni Senate President Cheese Escudero sa 39%, habang 14% naman ang kay House Speaker Martin Romualdez. Ang nagtitiwala naman kay Escudero bumaba sa 38%, habang nasa 14% ang kay Romualdez. Sa survey, tinanong din ang respondent sa performance ng administrasyon kaugnay sa pagtugon sa ilang urgent national concerns. Pinakamarami ang hindi nasiyahan sa aksyon ng gobyerno sa pagkontrol ng inflation sa 79%. Sinundan niyan ng paglaban sa graft and corruption, kriminalidad, pagbawas ng kahirapan at aumento sa sahod. Paliwanag ng Pulse Asia, maaaring nagpababa ng trust rating ng Pangulo ang kaguluhan sa politika at hindi mabisang pagtugon sa mga mahalagang issue o problema ng mamamayan. Ang pag-angat naman ng approval at trust rating ng bise, posibleng may kinalaman umano sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. At lumabas pa ang mga issue na bagsak daw ang trust rating ni PBBM kumpara kay Marcos, kay Sara Duterte at kay Digong. Kaya yan. So itong mga bagay na to, bagsak daw ang trust rating, tapos nag-revamp ng gabinete. Sinasakaya naman ito ngayon ng mga DDS, ng mga puwersa o kampo ng Duterte. Nananawagan sila ngayon, i-impeach daw si PBBM. Nananawagan din sila, mag-resign na daw ito.
Ang iba naman nananawagan, people power na. O may iba naman na nagsasabi, hintayin natin, magkakakudeta. Ang sinasabi nila, may kudeta daw. Kasi ang mga pulis daw at mga AFP, Army, yung mga nasa armed forces, ang simpatsya daw nasa Duterte. Ang patunay daw yan, yung resulta ng local absentee voting. Yung mga PNP, yung mga AFP na bumoboto bilang local absentee voters, kung saan silang kampo, doon na sila bumoboto. Kaya ang lumalabas daw sa local absentee voters, ang karamihan ng binoto, Duterte. Yung mga kandidato ni Duterte, sila Bongo, sila Bato, sila Marcoleta, pati daw sila Philip Salvador, ibinoto. Kaya ang lumalabas dito, ang sinasabi nila, lumalakas daw ang ugong-ugong na diskontentado ang mga army, ang mga AFP, ang mga pulis. Kaya mayroon na namang nagkakalat na magkakaroon ng kudeta. Hindi matitinag na mga bulong-bulungan ng internal unrest ang Armed Forces of the Philippines. Binigyan diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang profesionalismo ng militar at ang patuloy nitong paghahangad ng reforma, pananagutan at disiplina. Tiniyak din ito ang katapatan ng mga sundalo sa konstitusyon at chain of command. Sa huli, sinabi ni General Browner na hanggat siya ang namumuno sa AFP, walang mangyayaring kudeta na magmumula sa kanilang hanay. Pero yan, binaran na sila ni Browner, ang AFP Chief of Staff. AFP Chief of Staff. Sabi ni Browner, wala yan. Hanggat ako, sabi ni Browner, hanggat ako ang Chief of Staff ng AFP, walang mangyayaring coup. Hindi totoo yan. Itigil nyo na yan. Ang sabi ni Browner, matagal na raw na ang mga sundalo, ang mga kapulisan nadala na sa mga coup. Napapahamak lang sila. May karir sila sa military. Pagsama nila sa coup, mabibigo ito. O anong nangyayari sa kanila? Nadi-discharge sila. O, sayang ng karir nila. Kaya ang attitude daw ngayon ng mga AFP, ng mga militar at ng pulis, hayaan na yan, ang politika, sa mga politiko na lang yan, tayo, gawin lang natin yung sa atin. Magpaka-professional tayo. Yan ang sinasabi ni Browner. Kaya sabi niya, wala yan, hindi totoo yung mga balibalita ng coup. Ito talaga kasing coup, matagal na itong pinofloat ng mga Duterte. Siyempre, gusto talaga nilang mapatalsik na si PBBM. Kasi pag napatalsik si PBBM, ang papalit si Sara. Matagal nilang gusto yan. Kaya kaliwat kanan lagi sa kunting may mga problema ang gobyerno, sa kunting may mga issue, pinuploat nila yan, kudita. Pero hindi. Wala namang nakukuhang suporta. Mayroon ding mangilan-ngilan, pero yung malawakang suporta sa hanay ng militar at pulisya, wala. Kaya tama lang si Browner, wala yan. Yang kuno yan, hindi yan totoo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.